midsummer na, and that only means one thing, nalalapit na talaga ang ating eleksyon. At alam naman natin na maraming citizens arms na tumutulong rin with COMELEC para ma-achieve goals ng clean and successful elections. Kaya ngayong umaga kasama natin si Dr. Arwen Serrano, ang PPCRV coordinator. Ang PPCRV is also the Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Yes, good morning po, Good morning, sir. Good morning, Carla. Good morning, Sandro. Yes, sir, para po siguro sa kapatiran nating mga manonood ngayon, pwede po bang bigyan niyo po rin sila ng background po ng PPCRV dahil hindi naman po lahat ng tao ay nakakaalam po kung gaano kalaking role ang piniplay ng PPCRV tuwing eleksyon. Salamat, Sandro. Una po sa lahat, magandang umaga po sa ating mga taga-panood. At ang PPCRV po stands for Parish Pastoral Council for Responsible Voting. At alam naman natin na ang PPCRV ay nagsusumikap na makatulong sa ating taong bayan para magkaroon tayo po ng ating pong inaasam na maging malinis, maayos at mapayapang ating halalan tuwing nagkakaroon tayo ng mga ganitong mga electoral exercises. Kagaya po ngayon na nalalapit na po ang ating halalan sa May 13, naman uli ay aktibo at tumutulong lalo na sa COMELEC upang matugunan natin ang pagkakaroon ng ganitong maayos na halalan. Yes, and sir, yun nga, na-mention niyo po na malapit na talaga yung election. So ano yung mga preparations na ginagawa niyo ngayon? Mabuti, Carla, na tanong mo yan kasi noong mga nakaraang mga buwan, busy kami sa voters education. Nagsimula kami sa pagpupukaw ng damdamin ng ating taong bayan ng kahalaga ng nalalapit na halalan. Pagkatapos noon ay itinuloy namin uli ang aming voters education at dumako naman kami sa tamang pagpili ng mga kandidato natin sa iba't ibang mga positions o pwesto. Ngayon naman ay tumututok naman kami ngayon sa paano namin na maalalayan ang aming mga volunteers dito sa nalalapit na halalan o yung tinatawag naming volunteers training. Pero patuloy pa rin kami pagka kami naiimbitahan na magbigay ng mga voters education sa aming pong mga tagapakinig at nakikinig sa amin para sa pagpili ng mga kandidato. So nabanggit niyo nga po yung mga volunteers. Ano po ba yung mga nakapaloob na siguro mga requirements po para ma-consider na pwede mag-volunteer ang isang tao? And paano niyo po siguro sila hinihikayat na mag-volunteer nga para rin siguro tumulong sa eleksyon na ito? Okay. Ang mga taga-bili namin sa aming mga parish coordinators ay maglagay sila ng mga volunteers assistance desk o kaya volunteers recruitment desk para sa gayon yung mga gustong mag-volunteer madali lang silang mapupuntahan at madali makakapagpalista. At dito kinukuha yung kanilang mga personal na mga impormasyon sa pamamagitan ng isang application form. Tapos pinapaalalahanan sila na ito ay kailangan mag-attend sila ng isang training o isang maikling pagpupulong para maipaliwanag sa kanila kung ano yung kanilang mga dapat na gawin o gagawin sa pag-araw ng halalan. Kaya dito na talagang sinisigurado namin na aming mga volunteers ay talagang maalam at marunong sila na magmasid sa araw ng halalan. Sir, follow-up question ko lang po. Sir, kasi diba nga alam po natin na may iba-ibang klaseng volunteers po. Meron minsan yung mga guro, and then yung mga operators, and then yung mga iba pang volunteers na required na tumulong sa election. Alam po ba yung mga tapos na pong magsagawa ng training, and alam pa po yung kulang pa po yung training or iti-train pa po bago mag-election? Okay. Yung bago bago tayo magkaroon ng Holy Week, inaisagawa na nationwide yung Board of Election Inspectors Training. Ginawa ito sa iba't ibang mga lugar at natapos na po yun. Nung nakaraang 2 linggo, nagsagawa na rin ng COMELEC ng tinatawag nating PECOS Technician Training. Natapos na rin po ito, nationwide din, at pinaghahandaan na rin yung gagawin nila at kanilang mga gamit para sa nalalapit na halalan.
Ngayon naman ang kakaabalahan ng COMELEC ay yung different PCOS testing centers na nakakalat sa nationwide yan. At bukod doon, nag-i-inspect na rin sila ng mga gagamiting mga election precinct sa iba't ibang mga polling centers. At ganoon din, aktibo rin sila sa papaunlak sa mga imbitasyon para sa mga voters education. Kami naman sa PPCRB, tumutulong din kami sa mga ganitong mga gawain, lalong-lalo na sa voters education. At ganun din sa mga panahon na ito, starting next week, hinihikayat na rin namin ang aming mga different polling place coordinators kung saan pupunta na rin sila sa mga different schools para ma-develop na rin nila yung kanilang PR at magandang relasyon sa mga principal at saka Masanay na rin, kumbaga. Yes, at saka para break the ice. makilala na rin nila yung mga different Board of Election Inspectors, lalong-lalo na yung chairman ng mga different election precinct. Opo, sir. Sir, pag-usapan naman natin yung isang mainit na issue ngayon, yung Team Patay at Team Buhay, kung saan nag-endorse ang church ng mga certain candidates. Nakaka-apekto ba to sa pagpili nyo ng volunteers? Well, aaminin ko na nakaka-apekto ito in a way because doon sa mga lugar na laganap talaga ang pagpapalahad ng kanilang damdamin doon sa issue about the RH bill na naging RH law, maka-apekto ito in a way sa aming recruitment ng mga volunteers. Dahil sa yung iba ay talagang magiging partisan na sa pagpili ng mga kandidato na napabilang doon sa tinatawag nating Team Buhay versus that Team Patay. Kaya inaamin ko na ito ay makaka-apekto. Pero dahil sa given na yung ganung pangyayari, doon sa mga lugar na yon ay magsusumikap ang aming mga leaders na maghikayat ng mga volunteers upang sa gayon maging maayos din nilang matunghayan ang mga iba't ibang mga pangyayari ng halalan doon sa lugar na yon. Yes. So yun naman matanong ko kasi syempre ang PPCRV have been part of the past elections na rin po. And now, what are the things that you've seen na needed improvement po? And ano po yung mga improvements po siguro na ginagawa nyo to prepare po for this upcoming election? Okay. Alam naman natin noong 2010, parang ito ay unang pagsubok natin sa isang malawakang automated elections. Although nagkaroon na tayo ng automated election ng ARM noong 2008, pero noong 2010 ito ay malawakan at kabuuan na, no, nationwide. Marami tayong mga natutunan doon at marami kaming nirekomenda sa COMELEC after that May 10, 2010 elections. At yung mga narekomenda namin, natutuwa kami na isinagawa nila ito at isasagawa ito ngayong nalalapit na May 13, 2013 elections. At isa na rito ay yung involve actively ng mga different stakeholders. Kaya nga mapapansin niyo, marami ng mga na-accreditong mga citizens arm. Ito isa sa mga recommendation din namin. Pagkatapos, mas naging bukas ang COMELEC upang pagkaloob sa mga different accredited citizens arm at gayon din sa mga dominant majority, dominant minority party observers para matunghayan nila yung iba't ibang mga phases of election. Magmula sa preparasyon, sa bidding at ngayong mga nalalapit na. At dahil dito, yung mainit na issue about the source code review, ito ay pinapahintulutan na ang mga iba't ibang mga accredited na na citizens arm at ganoon din ang mga accredited observer groups para sa gayon hindi nito magiging malaking issue dito sa darating na halalan. At masasabi ko rin na ngayon ay mas magiging magaling na ang ating mga Board of Election Inspectors kasi yung mga hindi masyado na naituro at hindi naging tama na nangyari noong 2010 ay mas magiging maayos na ngayon darating na So, more educated and more educated na. In fact,
sa PCOS technician, mag-allocate ang COMELEC ng isang PCOS technician sa kada 5 clustered precinct. Alam naman natin na isang clustered precinct ay binubuo ng 5 hanggang 7 election precincts na basta hindi higit ng 1,000 botante. Hindi katulad nung 2010, halos very limited yung number ng PCOS technicians. Ngayon, mas marami na tayong mga PCOS technicians na matutunghayan o makikita sa iba't ibang polling places kasi dinamihan na nila ang allocation. Para sa gayon, magkaroon man ng hindi magandang pangyayari sa pag-function ng isang PCOS sa isang clustered election precinct, madali kagad na matutugunan yung problema doon sa pamamagitan ng presensya ng isang PCOS technician. At ganun din sa mga spare PCOS natin na kung saan nagkaroon tayo ng mas maraming problema noong 2010, so mas marami nang i-allocate na spare PCOS doon sa mga 2010 experience natin. So para sa gayon, mas mabilis din yung ng ating COMELEC. At siguro idagdag ko na rin huli, maaaring meron pa ako nakalimutang iba pa, no, Sandro, no? Yung problema natin sa transmission. So yung mga experience natin noong 2010 kung saan nagkaroon ng problema sa transmission, naka-note yun dahil sa isinama rin namin yun sa aming rekomendasyon. Naka-note yun sa COMELEC at mas bibigyan nila ng pansin yung mga lugar na kung saan nagkaroon ng problema sa transmission. Yes. Ayan, at least ma-appreciate na ng ating mga voters ang mga improvements na nagawa ngayon. Pero sir, last lang po, meron po ba kayong message para sa ating mga viewers? Yes, oo, lalo na sa aming mga minamahal na mga volunteers sa PPCRB. Pagpatuloy nyo lang ang inyong volunteer uli ngayong darating na May 13, 2010 elections at harinawa na mas maayos at mas maging mapayapa katulad ng 2010 elections. At sa atin namang mga tagapanood na boboto, lalo na yung mga first time voters, bumoto po tayo ng mas maaga at bumoto po tayo ng tama. Suriin po natin mabuti ang ating mga kandidatong umaharap po sa atin upang sa gayon lumabas po na mas karapat dapat po yung mga mananalo po sa iba't ibang mga pwesto dito sa darating na May 13, 2013 elections. Okay. Thank you. Maraming Salamat din, Sandra at Arvin. Carla. Yes.